With breaking news, the tariffs on steel and aluminum are already having a direct impact here in our region, with at least one steel plant laying off dozens of workers today. This comes as the trade war between Canada and the U.S. continues to escalate. Seems to be at a different level. It's really been disruptive to manufacturers, and it's been the change in direction, the constant change. One day it's this, the next day it's that. Malaking balita nga dito sa Canada na maraming Canadian businesses ang naapektuhan ng tariff war na kasalukuyang nangyayari ngayon. Isa sa mga Canadian businesses ang naapektuhan ng tariff war na ito ang pag-usapan naman natin guys ang tatlong major effect nito sa mga nakatira sa Canada. Pero sa kabila ng mga nangyayaring ito, nag-a-attempt ang government ng Canada na somehow magkaroon ng tulong ang mga nasa ganitong sitwasyon, yung mga naapektuhan. Nag-launch ang government ng Canada ng With breaking news, the tariffs on steel and aluminum are already having a direct impact here in our region, with at least one steel plant laying off dozens of workers today. This comes as the trade war between Canada and the U.S. continues to escalate. Just after midnight, the U.S. imposed 25% tariffs on all steel and aluminum imports, including from Canada. Canada is now retaliating with dollar-for-dollar reciprocal tariffs on nearly $30 billion of U.S. goods. And Patricia, these layoffs impact nearly a third of the workers at the Eastern Ontario steel plant. The United Steelworkers Union says more than 470 people work at Ivaco Rolling Mills. It's one of North America's largest producers of hot-rolled wire rod and continuous cast steel billets. It was originally established in the early 1970s, and it is the community's single largest employer. Now, the company says the layoffs are due to tariffs, the uncertainty they bring, and declining orders. According to the United Steelworkers Union, today 120 employees were temporarily laid off for 1 week. 30 others received permanent layoff notices last Friday. The union says government supports are urgently needed for those who have lost their jobs. Now back here in Ottawa, Ambico Limited manufactures specialized doors, frames, and windows. That company exports about 70% of its products to the United States and says this trade war is the greatest challenge they've seen in decades. There was definitely disruptions posed by shutdowns and the effects of COVID. But this seems to be at a different level. It's really been disruptive to manufacturers, and it's been the change in direction, the constant change. One day it's this, the next day it's that. That's really been the disruptive part of it. Malaking balita nga dito sa Canada na maraming Canadian businesses ang naapektuhan ng tariff war na kasalukuyang nangyayari ngayon. At ang kinakatakutan ng iba ay ang pag-layoff ng mga empleyado sa mga iba't ibang companies or pinaka-worst ang pagsasara ng isang business dahil dito. So, just a quick information lang guys, ang tariff ay buwis na pinapataw para sa mga imported goods. At nung naupo na nga guys, ang bagong presidente ng Amerika na si Donald Trump ay nagsimula na siyang mag-impose ng 25% tariff sa ilang mga Canadian products. At tinamaan dito yung mga aluminum and steel products na may 25% tariff at iba pang mga Canadian products katulad ng softwood lumber, dairy products, and even maple syrup ay nagkaroon din ng extra taxes. So, imagine niyo na lang guys, ang laki ng epekto sa mga Canadian businesses and workers. At biglang nagbago ang ihip ng hangin sa pag-upo ng bagong presidente na si Donald Trump. And yung move na to ni Trump ay nag-backfire din sa US kasi tumaas yung presyo ng mga raw materials na galing sa Canada. Pero syempre, mas maapektuhan ng mga small businesses owners at kasama na rin dito ang American families na consumers.
Isa sa mga Canadian businesses ang naapektuhan ng tariff war na ito ang Hudson Bay. Nag-file na rin ito ng creditor protection. Ang naging problema nga ay mataas na tariff plus less downtown shoppers. Ang resulta nito ay bumagsak na sales. Kasama rin sa mga naapektuhan na Canadian businesses ang Sheartex Montreal-based Pantyhose Factory. And malaking percentage ng empleyado nito ang na-layoff. Dahil sa mataas na costs and tariff ay napilitan na lang na magbawas ng tao. Kasama rin dito ang CMPG or Canada Metals Processing Group. 140 workers ang na-laid off. At sa isang group nga dito sa Calgary ay maraming mga kababayan po natin ang nag-share na kanilang saloobin patungkol sa nangyayaring tariff war, kung may pakialam daw ba ang mga Pinoy na nakatira dito sa Canada. May mga sagot na very interesting, i-share po natin. Ang sabi ng isa, Alberta major export is oil and gas. Other products that are from oil, and we export to US majority of it. If our products become expensive, they might not want to buy it, or they may ask us to lower our price, which is already discounted to compensate the tariff. If this happen, our provincial income will be lower. Less money equals less budget. Less budget, less services to hospitals, schools, security, environment, etc. Sabi rin ng isa, depende sa'yo if may pakik ka or wala. Pero kung ang tanong mo is affected ba tayong nasa Canada, then yes. Initial impacts would be increased cost of living, then effects on employment. The rest will follow na. Sabi rin ng isang kababayan natin, law of supply and demand din po yan. Ang tax, damay-damay na lahat. Mga business owner, di naman issue-shoulder yan eh. Ipapasa lang din nila sa mga consumer. Kaya mayayari tayo po dyan. Kaya kailangan po natin din magtipid at mag-side hustle for extra income for us to survive. Sabi ng isa pang kababayan natin, yes, that's part of our lives, either good or bad in Canada, the country that adopted most of us, we must support Canada. And sabi pa din dito, kung nag-source ng materials or nagde-deliver ng products yung company nyo sa US, malamang magbabago business strategy ng company nyo. Pwedeng bumaba ang demand or tataas price ng materials. Malamang bababa ang revenue, kaya pwedeng magbawas ng tao. Sabi rin ng isa, of course, Michael Kors, affected tayo. Ayun. Pag-usapan naman natin guys ang tatlong major effect nito sa mga nakatira sa Canada. Number 1, mas konting trabaho. Kung dati maraming hiring sa mga ganitong industry or even mga factory jobs, ngayon na nangyayari ang tariff war na ito at naapektuhan ng mga businesses, malakas ang tsansa na mas lesser na yung hiring and posible nga na magkaroon ng layoff para makatipid ang isang company or business. So yung mga nasa ganitong industry, manufacturing, logistic, retail at iba pa ay posibleng mahirapan nga na maghanap ng ganitong trabaho. Number 2, tataas ang presyo ng bilihin. Ang sagot naman ng iba, support Canadian products. So, yun naman po yung nangyayari ngayon at nagkakaisa naman ng mga nakatira dito sa Canada na suportahan ng mga Canadian products. At isa pang major na epekto nito ay ang layoff ng mga workers or worst, pagsasara ng mga businesses. Kaya yun guys, no, lahat talaga tayo tatamaan, ang mga workers, small businesses, and even mga consumers. Pero sa kabila ng mga nangyayaring ito, nag-a-attempt ang government ng Canada na somehow magkaroon ng tulong ang mga nasa ganitong sitwasyon, yung mga naapektuhan. Nag-launch ang government ng Canada ng 5 billion Trade Impact Program. Ito ay suporta para sa mga exporters. At dahil nga apektado ang mga businesses at workers natin dito, syempre mas mahal na yung products, less sales, at possible layoffs. Kaya maglalaan ang Canadian government ng 5 billion na support fund
para sa mga exporters para makahanap ng bagong market at makabangon sa mga losses. At ang goal nito ay maprotektahan ang mga Canadian jobs. Pangalawa, ang 500 million na low-interest loans through Business Development Bank of Canada or BDC para sa mga businesses na directly affected ng tariff, pati na rin yung mga nasa supply chain, plus may free advisory services pa for financial management and market expansion. Next, may 1 billion financing naman through Farm Credit Canada or FCC para matulungan yung mga nasa agriculture at food industry na ma-manage yung cash flow at makapag-adjust sa bagong market conditions. In short, goal ng Canadian government is to keep businesses running, protect jobs at tuloy-tuloy pa rin ang high-quality products na nasusupply sa market. And meron din na inilaunch ang Canadian government na work sharing program. So ito yung para matulungan yung mga businesses na apektado ng US tariff specifically. So basically, instead na mag-lay off, hatiin yung working hours ng employees para iwas tanggalan ng trabaho. Yung lost hours, covered yon ng Employment Insurance or EI para may sahod pa rin si employee kahit bawas ang oras. So effective ito from March 7, 2025 hanggang March 6, 2026. So kung affected kayo ng tariff, pwedeng-pwede nyong i-avail ito. So for more details, bisitahin po natin ang Canadian government doon sa under special measures. Ilalagay po natin ang link sa ating comment section. So ayun guys, I hope na magkaroon talaga ng magandang solusyon ang nangyayaring tariff war na ito sa pagitan ng Amerika at Canada. And also we can support our local businesses, buy Canadian products. Sa mga di pa po nakapag-subscribe sa amin, please feel free to subscribe. Pinag-uusapan po natin ang mga bagong updates sa Canada, ang mga buhay-buhay, ang patungkol sa immigration. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.